Kung nais ng gobyerno na maibalik ang tiwala ng publiko, dapat daw nitong ituring ang pagtugon sa korupsyon bilang do or die situation. Yan ay ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa Part 2 ng Trillion Peso March, spotted ulit ang mga kasalukuyan at dating opisyal na nakiisa sa unang pagkilos noong September 21. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa People Power Monument. Hannah, ano na ang update dyan sa location mo? Corina, kahit pangalawang Trillion Peso March na ito, sigaw ng isang grupo mula sa Makati until their very last breath. Hindi sila mapapagod, ipanawagang panagutin ng mga sangkot sa flood control scandal dahil hindi naman daw overnight ang paglaban sa korupsyon. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Kailangang siguruhing may sapat na resources ang Office of the Ombudsman para mapanagot ang lahat ng mga kurakot. Para kasi kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi na raw dapat ma-fracture ulit ang Ombudsman. The Office of the Ombudsman was really fractured. So for 7 years, we understand that the Ombudsman has not really moved forward with all the big corruption cases. And in fact, there were many controversial rulings that are Nitong taon lang, pinalitan ni Jesus Crispin Remulla si Samuel Martires sa pagka-ombudsman at niluwagan nito ang restrictions sa access ng publiko sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga politiko. Sa gitna ng pangalawang Trillion Peso March, habang sumisigaw ang iba't ibang mga grupo sa kahabaan ng EDSA at White Plains Avenue, sabi ni Sereno, dapat lalong ma-pressure ang gobyerno na panagutin ng mga kurap dahil pangamba niya, lalo lang magagalit ang taong bayan. dapat para heroic effort. In other words, let it be a do or die situation. Pag hindi tayo nag-succeed dito, ang lakas ng backlash dito sa mga Pilipino. Sobrang frustration. Kailangang tuloy-tuloy daw ang koordinasyon ng Ombudsman sa DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Una nang nakakuha ng freeze orders ang AMLAC ng higit kumulang 12 billion worth of assets ng mga sangkot sa flood control scandal. Spotted naman ang ilang mga creative na pakulo ng mga dumalo sa Trillion Peso March. Ang malaselda na ito, dinisplay sa kahabaan ng White Plains Avenue na ipinapanawagang ikulong sina Senador Cheese Escudero at Joel Villanueva na may malungkot o umiiyak nilang mga mukha. Pareho silang idinawit sa flood control scandal ng mga whistleblower. Maging ang mga mask ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at Zaldico ginamit din ng mga dumalo at nagpanggap silang humihingi ng pera sa kapwa attendees na para umano sa national budget pero sa bulsa lang pala nila mapupunta. May mga dogo rin na sumali sa protesta na kasamang kanilang fur parents ay hiling na wakasan ang korupsyon. Walang kurap! Walang mahirap! Bago pa man mag-alas 8 ng umaga kanina, bumuhos na ang sigaw laban sa korupsyon sa EDSA Shrine. Pinangunahan ito ng Liberal Party. Kasama sina Senador Kiko Pangilinan at ML Party List Representative Laila De Lima. Ayaw ng taong bayan ng whitewash, ayaw ng taong bayan na pinagtatakpan ng katotohanan. Ang gusto ng taong bayan may makulong, may managot dahil tama naman dapat may managot. Kaya nandito tayo para suportahan itong pagkilos ng taong bayan. May mensahe naman si De Lima sa mga kurakot. Humanda na po kayo humarap sa batas. Humanda na po kayo sa pananagutan. Hindi po kayo makakatakas sa taong bayan. Dumalo rin si Senator Bam Aquino sa Trillion Peso March at ipinanawagan nitong ibalik ang mga ninakaw ng mga kurap na kawani ng gobyerno. Ang dati namang Finance Secretary na si Ramon Del Rosario na nanilbihan matapos ang nooy EDSA Revolution, hindi napigilang balikan ng mga naganap sa mga nakaraang taon kaugnay ng usaping korupsyon. Talagang grabe pero hindi ngayon lang nag-umpisa. Marami nung araw pa. I mean, it's several administrations backward. Hindi ngayon lang. At kahit ikalawang Trillion Peso March na ito pero wala pa rin nakukulong, pinapanawagan na ng Makati Villages Council na bumaba na sa pwesto ang lahat ng mga senador at kongresistang sangkot sa flood control mess. Dahil unang hakbang daw ito para manatiling buhay ang investigasyon. Even beyond resignation,
Justice must be pursued. They should be charged. It's not enough to resign. Commitment ng konseho nila, mananatili silang maingay pagdating sa pagpapanagot sa mga kurap. Dahil gaya umano ng 1986 EDSA Revolution, hindi naman overnight ang naging pagkilos ng taong bayan. Corina, several others were also seen attending the Trillion Peso March at kabilang dyan si Attorney Salvador Padelo. Sabi niya 2 taon na raw niyang ipinapanawagang lumabas sa kalye ang mga tao dahil mahirap umano na hiwa-hiwalay tayo. Dahil gustong-gusto raw ito ng mga niraralihan natin na hindi tayo nagkakasunod. At anya, it's about time that people of this country unite together. Kabilang din sa mga dumalo ay si dating Senador Freddie Webb na bilang bahagi ng Lechon community ay kasama raw siya sa mga nananawagang labanan ang graft and corruption. Wala raw silang pinapanigan at itinutulak na sino mang kandidato dahil malinis daw ang kanilang kagustuhang sana may mga ikulong at this is also their first time to attend this kind of rally at for him it's very fulfilling dahil masarap daw ang pakiramdam na dumalo sa ganitong rally. Corina, ilan pa sa mga dumalo ay ang mga aktor na sina Agot Isidro at Pokwang na komedyante rin. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte naman spotted din sa Trillion Peso March pero tumanggi munang magbigay ng panayam. Pero sa kanyang X o Twitter account, sinabi niyang bilang isang lingkod bayan, kaisa raw siya sa laban kontra korupsyon. Yan ang latest dito sa May People Power Monument. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa People Power Monument. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.